Kailangan na nating makapunta sa ospital dahil naghihingalo na ang sakay na pasyente ng sasakyan. Sigaw nga ng isang babae na biglang lumabas sa likuran ng ambulansya. Mabilis naman na tinungo ni Ken ang likuran ng ambulansya. Pagtingin niya sa loob ay laking gulat nga niya nang makita ang isang babaeng duguan. Ang ibabang parte nito, napatingin nga siya sa braso nito at nanlaki ang mga mata nang makitang may nakaukit na butterfly tattoo roon. Kaparehong kapareho ng tattoo ng nawawala niyang kasintahan na si Blair. Blair? Ikaw ba yan? Halos pabulungan na sambit ni Ken. Hindi siya mapakali at lumalakas ang kabog ng dibdib niya dahil sa pag-aalala. Kailangan natin ng driver. Sigaw na naman ng babae. Ipinakita kaagad ni Ken ang police identification card niya at nagpresenta na nga lamang siya na magmaneho. Isinakay rin nila ang driver na inatake sa puso at agad na pinaandar ni Ken ang ambulansya papunta sa ospital. Kaya mo bang isakripisyong pagmamahal para sa paghiganti? Hanggang kailan mo kayang hayaan ang sarili mo na malunod sa galit at paghihiganti? Kahit nakakasakit ka na ng iba? Kaya ba talagang solusyonan ng pagmamahal ang lahat? Ito ang kwento ni Blair at Ken. Nakakasilaw na liwanag ang dumampi sa makinis na balat ni Blair. Malaki ang ngiti niya habang papalapit sa mom at dad niya. Nasa garden sila sa likuran ng malaking mansyon nila. Mom, Dad, ang colorful ang butterfly oh. Nakangiting sambit nga ni Blair. Oo nga anak, kasing ganda mo ang paru-parong yan. Malambing nga nasabi ng mommy ni Blair. At dapat ay kasing haba rin ang paru-paro ang lipad mo para kahit na anong destinasyon ang gusto mong puntahan ay mararating mo. Sabi naman ni Dad ni Blair. Tumango si Blair sa kaniyakap ng mahigpit ang mga magulang niya. Ma'am sir, may nagpupumilit po na pumasok sa loob ng mansyon at mga armado po sila. Hingal na hingal nga, nasabi ni Melissa na siyang yaya ni Blair. Napatayo ang daddy ni Blair at saka seryosong tinignan ng asawa niya. Ilabas mo si Blair dito. Siguraduhin mong walang makakakita sa inyo. Sa gilid kayo dumaan. May sekretong labasan doon. Seryosong dagdag nga nito. Bago pa nga nakapagsalita si Blair, ay hinila na nga siya ng yaya niya. Hindi man lang siya nakapagpaalam ng maayos sa mga magulang niya. Matapos ang ilang sandali ay nakarinig na lamang si Blair ng sunod-sunod na pagputok. Napabalikwas nga si Blair at napaupo. Inikot niya ang tingin sa paligid at nakita nga ang kabuuan ng kwarto niya. Napahilamos na nga lamang si Blair sa mukha niya dahil naulit na naman ang masamang panaginip niya. Halos 10 taon na nga ang lumipas pero nananaginip pa rin si Blair ng ganoon. Hindi niya pa rin kasi tanggap ang nangyari sa mga magulang niya dahil wala pa siyang katarungan na nahanap. Blair, umaga na. Bumaba ka na, handa ng breakfast mo. Sabi nga ni Melissa mula sa labas ng pinto ni Blair. Tumayo naman si Blair mula sa pagkakaupo sa kama. Bababa na. Tanging sabi nga ni Blair bago pinasok ang comfort room niya sa kwarto. Matapos maayusan ng sarili ay bumaba na nga rin si Blair mula sa ikalawang palapag ng bahay. Tinungo nga niya kaagad ang kusina. Kamusta ang tulog mo? Tanong nga ni Melissa. Wala namang bago, hindi pa rin ako tinatantanan ng panaginip kong yun. Sagot nga ni Melissa. Baka kapag itinigil mo na ang paghihiganti sa isip mo ay mawawala ng panaginip mo, Blair. Hindi yun basta-basta panaginip lang, Yaya. Alam natin pareho na totoong nangyari yun. Hindi mawawala ang panaginip ko hanggang sa hindi ko pa nahanap ang pumaslang sa mga magulang ko at ayos lang yun sa akin. Napabuntong hininga na nga lamang si Melissa. Sa sinabi nga ni Blair, alam niyang hindi niya mapipigilan ito lalo na't malaki na nga si Blair. 25 years old na nga ito at alam na nga nito ang tama at mali. Nag-aalala lang naman ako sa kapakanan mo. Binilin ka nila sa akin kaya aalagaan kita sa abot ng aking makakaya. Pulong pa nga ni Melissa. Alam ko po, Yaya Melissa. Don't worry, kaya ko na po ang sarili ko. Nagagawa ko naman po ang mga dapat gawin sa kumpanya kahit may ibang trabaho ako ngayon. Tumango si Melissa at hindi na nga nakipagtalo pa dahil alam niya na hindi siya mananalo kay Blair. Hindi rin niya masisisi ang alaga niya dahil nawalan ito ng mga magulang at saksi nga siya kung paano ito nagdusa noon. Matapos kumain ay dumiretso na nga rin si Blair sa kasalukuyan niyang trabaho. This is Police Officer Ken Raven. Ken, this is Police Officer Blair. Kayo ang magiging partner sa bagong kaso na kinakaharap ng opisina ngayon. Seryosong sabi nga ni Chief Rojas sa dalawa. Nagkamaya naman pareho sina Blair at Ken sa isa't isa. Ang misyon nyo ay ang makapasok sa isang business party kung nasaan ang target. Si Mr. Sandoval ang mahalagang tao sa event.
Kailangan niya siyang bantayan at protektahan na hindi nalalaman ng mga tao sa event. Kailangan naming magpanggap na parte ng event para makapagmanman. Saad naman ni Ken. Exactly. This is your first mission kaya dapat magkasundo agad kayo at magkaroon ng teamwork. Is that clear? Kailan po ba magaganap ang event? Tanong naman ni Blair. Mamayang gabi. Sagot naman ng chief. Mukhang kailangan muna naming makilala ng partner ko ang isa't isa. Saad naman ni Ken. Then take your time. Bumalik kayo rito around 5 p.m. Kilalanin niyo muna ang isa't isa. Saad naman ni chief. Umalis na nga rin ito matapos sabihin yun. Naiwan naman ang dalawa hanggang si Blair ay naglakad na nga palabas ng police office na sinundan din naman ni Ken. San tayo? Tanong nga ni Ken kay Blair. Magkita na lang tayo ulit mamaya, may gagawin din ako ngayon eh. Sabi lang naman ni Blair sa malamig na boses. Ano? Sama ako. Wala naman akong magawa, saka mas makikilala rin kita. Huminto si Blair sa paglalakad sa kahinarap si Ken. Alam mo na ang pangalan ko, di ba? Ano pa bang gusto mong malaman sa akin? Kahit ano, gusto lang kitang mas makilala pa. Bago lang kasi ako sa lugar na to at gusto ko sanang ikaw ang una kong maging kaibigan. At pwede rin na mas pa sa kaibigan. Napatawa na nga lamang ng sarcastic si Blair sa sinabi ni Ken sa kabinalik ang seryoso niyang ekspresyon sa mukha. Teka, nilalandi mo ba ako? Tanong nga ni Blair. Hindi naman sumagot si Ken, saka ngumisi. Napairap na nga lamang si Claire sa kanapailing. Kung hindi lang gwapo at malinis tignan si Ken, ay kanina niya pa nga ito sinapak. Mukhang mabait din naman ang tingin ni Blair kay Ken, kaya naman hinayaan na nga lamang niya itong sumunod sa kanya. Bakit tayo nandito? Tanong nga ni Ken, nang hininto nga ni Blair ang kotse sa isang malaking mansyon. Hindi sumagot si Blair, at nanatili na nga lamang ang tingin sa mansyon. Matapos ang ilang sandali, ay pinaandar na nga niya ulit ang sasakyan niya, saka tinungo ang malapit na park. Hindi sila nakasuot ng uniforme pang pulis, kaya hindi sila nakaagaw ng atensyon sa park. Pabili po ng ice cream. Saad nga ni Blair kay Manong na nagtitinda ng ice cream sa gilid ng park. Anong gusto mong flavor? Tanong nga ni Blair kay Ken. Pumili naman si Ken at pagkatapos ay umupo nga sila sa bakanting bench sa park. Wala akong kaibigan kaya bakit gusto mo ako makalala? Ilap sila sa akin kahit wala naman akong ginagawa sa kanila. Bakit ikaw? Pag-uumpisa nga ni Blair. Talaga? Sa pagkakaalam ko, ikaw ang mas may best performance sa opisina nyo. Wala ka naman sigurong nagawang mali para layuan ka ng iba. Baka nai-intimidate lang sila. May hinahanap kasi ako, kaya focus na focus ako sa ginagawa ko. Ngayon lang ako binigyan ng partner, kaya sana magkasundo tayo. Ano man ang malaman natin sa isa't isa, ay sana manatili yun sa atin lang. Tumangutangon na nga lamang si Ken sa seryosang sinabi ni Blair. No problem, makakaasa ka sa bagay na yan. Taas noong saad nga ni Ken. Nanatili nga sila sa park ng ilang oras at nagkwentuhan pa nga sila sa isa't isa. Nalaman ni Blair na mabait na anak si Ken sa mga magulang nito. Masunurin, magalang at may respeto rin si Ken sa iba. Nagiging magaan na nga ang loob ni Blair pagkalipas lang ng ilang oras sa pagkakakilala nila sa isa't isa. Sumapit ang gabi at naghanda na nga sina Blair at Ken para sa gagawin nilang misyon. Ang ganda mo, manghang sabi nga ni Ken nang sunduin nga si Blair sa apartment niya. Walang nakakaalam sa trabaho ni Blair. Sa pagiging pulis, naanak nga siya ng isang mayaman at may-ari ng isang malaking clothing company. Kapag nahanap nga ni Blair ang taong pumatay sa mga magulang niya, ay aalis na nga siya sa pulisya at babalik na nga sa dati niyang buhay. Salamat. Bagay na bagay din sa'yo ang suot mong itim na tuxedo. May ngiti rin na sabi nga ni Blair, saka pumasok nga sa nakabukas na pinto na kotse ni Ken. Hiram lang ang kotse mula sa opisina. Matapos ang ilang sandali ay narating na nga rin nila ang venue ng business party. Gaganapin ang party sa isang mamahalin at sikat na 5-star hotel sa syudad. Maghiwalay muna tayo. Bulong nga ni Blair, saka binitawan nga ang pagkakahawak niya sa braso ni Ken. Naglakad na nga si Blair habang iniikot nang tingin niya ang buong venue. Marami-rami ang tao at may iba rin rito na kilala niya sa larangan ng business. Marami na nga rin siyang napuntahan na business party ng kumpanya niya kaya hindi na nga bago sa kanya ang event. Good evening, miss. May hinahanap ka ba? Napalingon nga si Blair sa likuran niya at nanlaki ang mata nang makita ang isang pamilyar na lalaki. Hindi agad siya nakapagsalita at nakakilos. May problema ba sa mukha ko? Tanong na naman ito dahilan para mapabalik nga sa realidad si Blair. Agad niyang binawi ang gulat sa mukha niya. Sorry. Nabigla lang ako dahil
Hindi ko inaasahan na lapitan ng isang may impluwensyang gaya mo, Mr. Vasquez. May galang nasabi nga ni Blair na may kasamang peking ngiti sa labi. Ang totoo ay gustong-gusto na nga niyang iputok ang kung anong hawak niya na nakatago sa ilalim ng long dress niya sa taong kaharap niya, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. You're too formal. Call me Ryan. Ngayon lang kita nakita rito. Anong pangalan mo? Pinakalma nga ni Blair ang sarili dahil ang taong nakaharap niya ay ang anak ng suspect na pumaslang sa mga magulang niya. Blair na lang itawag mo sa akin. Ryan? May ngiting sabi nga ni Blair. Nice to meet you, Blair. Pwede ka bang makausap pa? Excuse me sir, she's my partner and my girlfriend. Tinignan naman ni Blair ang biglang sumulpot na si Ken. Hindi siya umangal sa sinabi nito dahil gusto na nga rin niyang lumayo kay Ryan. Baka kung ano pa ang magawa niya dito. Really? Pasensya ka na. Nag-uusap lang kami. I'll excuse myself, enjoy the party. Nakaiting sabi na nga lamang ni Ryan bago umalis at iwan na nga sina Blair at Ken. Ayos ka lang ba? Seryosong tanong nga ni Ken kay Blair. Tumango naman si Blair, saka naglakad nga papunta sa isang bakanting upuan. Umupo nga siya roon habang nag-iisip hanggang sa nagsimula na nga rin ang event. Good evening everyone. Thank you for being here. Tonight, magkaisa tayo sa business party na ito at sana ay magpatuloy pa to. Saad nga ni Mr. Sandoval. Matapos itong magsalita sa harap ay nagpalakpakan na nga ang lahat. Naging successful din naman ang event at walang problema na hinarap sina Blair at Ken. Natapos na matiwasay ang event pati na nga rin ang misyon nila. Huwag mo na akong ihatid. Seryosong sabi nga ni Blair nang makalabas nga sila ni Ken sa hotel kung saan ginanap ang business party. Bago naman makalakad si Blair, papalayo ay hinila nga siya ni Ken papasok sa kotse. Ihatid na kita. Dahil baka mapaano ka pa sa daan. Ako pang mananagot. Kung may problema, pwede mo naman akong sabihan. Marunong naman ako magtago ng sekreto. Sabi nga ni Ken nang makapasok na nga sila sa loob ng kotse. Natahimik naman si Blair at itinuon na nga lamang tingin sa labas ng bintana ng kotse. Habang umaandar ang kotse ay hindi naman niya mapigilan ang luha na tumutulo nga mula sa mga mata niya. Sa muling pagkakataon, naramdaman na naman niya ang pag-iisa kahit literal na nga siya na may kasama. Inihinto nga ni Ken ang kotse sa katinignan si Blair. May problema ba? Sabihin mo lang sa akin, nandito ako para makinig sa'yo. Mahinahong saad naman ni Ken. Nilingon naman ni Blair si Ken na may luha sa mga mata niya. Wala na nga siyang pakialam kung ano man ang sabihin ni Ken sa kanya. O kahit husgahan siya nito, ay wala siyang pakialam dahil ramdam niya noon na hinuhusgahan naman siya parati ng mga taong nasa paligid niya. Hindi mo rin ako maintindihan kapag sinabi ko sa'yo lahat-lahat, Ken. Masaya naman akong tao noon, pero ngayon ay huwag mo na akong kilalanin pa. Punong-puno na ako ng galit, hinanakit at paghihiganti ngayon dahil kinuha nila sa akin ang pinaka-importanteng mga tao sa buhay ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto kong hustisya. Seryosong sabi nga ni Blair, sabay pahig nga sa luha niya sa mga mata. Nagulat nga si Blair nang hawakan nga ni Ken ang kamay niya. Susuportahan kita, Blair. Hindi ko huhusgahan ang desisyon mo dahil naniniwala akong mabuti kang tao. Makahulugang sabi nga ni Ken. Hindi alam ni Blair pero biglang gumaan at lumambot ang pakiramdam niya sa sinabi ni Ken. Tumangulang naman si Blair bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ng lalaki. Muli namang pinaandar ni Ken ang sasakyan at hinatid nga si Blair sa apartment nito. Kinabukasan pinuri nga ni Chief of Police si Ken na mag-isa dahil wala nga si Blair. Hindi na ito bago sa opisina dahil madalas talagang wala si Blair. Hindi na yun pinapakialaman pa nang nasa trabaho dahil personal na buhay niya yun. May magandang performance rin naman na pinapakita si Blair kaya nakakalusot siya. Busy naman si Blair sa pag-aasikaso sa mga dokumento ng kumpanya niya na kailangan nga ng pirma niya. Kanang kamay nga niya naman si Juliana na pansamantalang nagiging CEO ng kumpanya niya. Mas kilala si Juliana bilang boss ng clothing company na pagmamay-ari talaga ni Blair. Naging ganun ang setup nila Blair at Ken. Gagawa ng misyon, pupuriin mag-isa si Ken, pero madalas naman silang magkasundo sa trabaho. Napapalapit na nga rin ang loob nila sa isa't isa. Blair, gusto kita. Napahinto nga si Blair sa pagkain dahil sa sinabi ni Ken. Halos 3 buwan na nga silang partners at hindi nga rin nila masisisi ang mga sarili nila kung mahulog nga sila sa isa't isa dahil napakagaan ang turing nila sa isa't isa. Hindi mo ba ako gusto? Pabulong pa nga na tanong ni Ken.
Gusto rin kita, Ken. Saad naman ni Blair, saka sumubo na naman nang nasa isang restaurant na nga sila at kumakain ng tanghalian habang nagmamatsyag sa target nila sa bago nga nilang misyon. Talaga? Kung ganun, pwede ba kitang ligawan? Tanong nga nito ng diretsahan. Napatawa naman saglit si Blair. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa bagay na yan dahil hindi ko pa nararanasan na maligawan. Saka, sure ka ba talaga na gusto mo ko? Kahit 3 buwan na tayong magkakalala, ay hindi mo pa rin ako kilala ng lubusan. Saad pa nga ng babae. Sure na ako sa nararamdaman ko sa'yo, Blair. At ano man ang ibang detalye na hindi ko pa naman alam tungkol sa'yo ay tatanggapin ko ng buong buo. Hayaan mo lang ako na ipakita at iparamdam sa'yo ang tunay kong intensyon. Desididong saad nga ni Ken. Sige, ikaw ang bahala. Tanging sabi nga ni Blair. Lumipas ang halos 1 buwan ay tuluyan na nga ring mahulog ng husto si Blair kay Ken hanggang sa nagdesisyon na nga siya na sagutin si Ken. Naging magkasintahan ng dalawa pero nanatili naman ang sekreto ni Blair tungkol sa tunay niyang pagkatao. Muli, nagtagumpay sila sa misyon nila at pinuri na naman si Ken mag-isa. Kinabukasan habang si Blair naman ay inasikaso ang mga kailangan niyang asikasuhin sa kumpanya niya. Nagdesisyon nga din siya na magtatapat na nga siya kay Ken lalo na't nananatili pa ring nakakulong si Blair sa nakaraan niya dahil hindi na nga niya muling nakita pa ang hinanap niya na si Ryan Vasquez. Natapos din ang buong araw ni Blair. Sa kumpanya kaya napagdesisyonan nga niya na kumain muna ng street foods na madalas nga nilang kainan. Babayaran ko po ang ipinapaluto ko, sabi nga ni Blair sa nagtitinda at inabutan nga ng bayad. Tumunog nga ang cellphone ni Blair nang nasa bulsa niya, kaya naglakad nga siya papunta sa may di kalayuan para sagutin to. Hello? Yaya Melissa, nasa labas po ako, kakain muna ako saka ako didiretso riyan. Saad nga ni Blair sa kabilang linya. Hindi, nasan ka ngayon? Kailangan mong umuwi agad-agad o kaya magtago ka dahil may naghahanap sa'yo. Natatarantang saad nga ni Yaya Melissa mula sa kabilang linya. Napakunot noon naman si Blair. Ano? Sino naman? Nagugulhang tanong nga nito. Bago pa marinig ni Blair ang sagot mula sa kabilang linya, ay may naramdaman nga siyang tumakip sa bibig niya. Nagpumiglas nga siya at lumaban pero mas malakas ang nasa likuran niya. Unti-unti namang naramdaman ni Blair ang panghihina hanggang sa tuluyan na nga siyang nawala ng malay. Nagising nga si Blair sa isang napakaaliwalas at maliwanag na silid. Iniikot nga niya ang tingin sa paligid at napakalinis nga ng buong paligid. Gising ka na pala, dinalhan kita ng pagkain. Saad nga ng isang babae na kakapasok lang ng kwarto. Napakunot naman ang noo ni Blair. Nang makitang parang magkamukha sila ng babae, napunta naman ang tingin ni Blair sa malaki nitong tiyan. Buntis nga ito. Sino ka? Agad na tanong nga ni Blair. Ako si Jasmine. Kapatid mo ako sa ama. Simpleng sagot naman ng babae. Ano? Wala akong kapatid saka bakit ako napunta rito? Anong nangyayari? Sunod-sunod nga na tanong ni Blair. Nandito ka kasi. Kailangan ko ng tulong mo. Kabuanan ko na at masela ng pagbubuntis ko. Kailangan mong kupkupin ang anak ko, ang pamangkin mo. Kapag hindi na ako mabubuhay dahil sa panganganak. Mas lalo namang naguluhan si Blair sa mga sinabi ni Jasmine. Umupo nga si Jasmine sa tabi ni Blair sa kama at tinignan nga si Blair ng seryoso. Alam kong hinahanap mo ang hustisya sa pagkamatay ng magulang natin at susuportahan kita sa bagay na yun. Ang totoo ay may kinalaman nga ang mga Vasquez sa pagkamatay ni Daddy. Gusto ko ring maghigante pero naisahan nila ako, Blair. Umibig ako sa anak nilang si Ryan Vasquez at ngayon ay buntis pa ako. Pinutol ko na lahat ng connection namin kaya ka nandito. Kailangan ko ng tulong mo. Paano kita naging kapatid sa ama? Tanong naman ni Blair. Si Daddy at ang asawa ni Mr. Vasquez ay nagkaroon ng affair. Alam kong isa yon sa dahilan kung bakit nag-away ang dalawang panig. Pero may mas malalim pang dahilan at yun ang kailangan mong tuklasin. Kung ganun, kapatid mo rin si Ryan? Umiiling-iling lang naman si Jasmine. Ampon lang si Ryan ng mga Vasquez. Hindi makabuo ng sanggol si Mr. Vasquez kaya si Daddy ang nakabuntis asawa niya na ako ang naging bunga. Hindi alam na buhay pa ako na binubuhay ako ni Daddy patago hanggang sa nagkaanak nga sila ng mommy mo. Ate mo ko, Blair. Hindi naman makapaniwala si Blair sa mga natuklasan niya. Masyadong marami ang impormasyon na pumapasok sa utak niya na hindi niya napoproseso. Blair, masaya akong makilala ka.
Please, magalit ka lang gusto sa akin. Tatanggapin ko ang lahat ng gusto mong gawin sa akin pero sana ay wag mong idamay ang batang dinadala ko. Alagaan mo siya at mahalin. Kinuha nga ni Jasmine ang kamay ni Blair at ipinatong nga sa tiyan niya. Wala na bang paraan para mabuhay ka kasamang bata? Tanong pa nga ni Blair. Umiling-iling naman si Jasmine at napangiti ng mapait. Nakuha ko lahat ng yaman na gusto ko sa mundong to, Blair. Pinagpala ko sa yaman pero hindi sa kalusukan. Tanggap ko na naman na ang may-ari sa akin lalo na at alam kong nariyan ka pa. Anak din niya ni Ryan. Hindi mo pa siya bibigyan ng karapatan sa bata? Wala siyang alam na buntis ako. Mas mabuti na rin yun dahil ayokong mabuhay ang anak ko sa pamilya nila na puro yaman lang ang iniisip. Hindi naman ako umalis sa tabi niya na walang sapat na dahilan. Natahimik nga si Blair at hindi nga nagsalita pa. Hinawakan naman ni Jasmine ang mahigpit ang kamay ni Blair. Please, dito ka muna Blair. Huwag ka na munang bumalik. Manatili ka na muna sa tabi ko hanggang sa manganak ako. Pagmamakaawa nga ni Jasmine. Nagdalawang isip naman si Blair dahil may naiwan nga siya at alam niyang mag-aalala ng husto sa kanya, si Ken at ang yaya Melissa niya. Hindi rin naman niya agad-agad mahihindian si Jasmine. Dahil kailangan niya pa rin kumpirmahin kung totoo ba ang lahat ng mga sinabi nito. Matapos ang ilang sandali ay tumango na nga lamang si Blair. Mabilis naman siyang niyakap ni Jasmine at nagpasalamat nga ito ng gusto sa kanya. Lumipas ang mga araw, linggo, hanggang sa naging halos isang buwan. Dumating na nga rin ang araw ng panganganak ni Jasmine. Sa kabilang banda, sa isang mainit at maulap na hapon, isang tensyonadong eksena ang unti-unting nakakabukas sa isang makitid na kalsada. May isang lalaki na may hawak na matulis na kung ano kasama ang babaeng nagiging hostage niya sa nakaangkas sa kanyang sasakyan. At siya'y tila lasing at labis na galit sa mundong kinakaharap. Ang mga taong nasa paligid ay nagtutulakan, nag-aalala sa kaganapan, habang ang sirena ng pulisya ay papalapit. Lumabas nga sa police car si Police Officer Ken habang may hawak-hawak na megaphone. Galing nga siya sa paghahanap kay Blair pero wala pa rin siyang lead sa biglang paglaho nito. Sobra nang nag-aalala si Ken sa kasintahan niya pero wala rin namang naghahanap dito kaya wala talaga siyang ideya kung ano na ang nangyari kay Blair. Ilang linggo na ang lumipas at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya mapakali pero kahit kanoon ay hindi naman naapektuhan ng trabaho niya. Pakiusap lang po, hayaan niyo kaming tulungan kayo, walang mapapala sa karahasan. Ako, si Police Officer Ken at nandito kami para sa inyong kaligtasan. Pakiusap, hayaan niyo ang babae at tayo'y mag-usap ng maayos. Mahinahong saad naman ni Ken mula sa dala niyang megaphone. Ang lalaki na may hawak na patalim ay tila kinikilabutan ng mga salitang binibitawan ni Police Officer Ken. Habang lumalapit nga si Ken rito, ay unti-unti naman itong ibinababa ang kanyang kutsilyo. Wala kayong pakialam sa akin. Iniwan na ako ng lahat ng mahal ko sa buhay. Gusto ko lang ng atensyon. Sigaw naman ang hostage taker at muli na namang itinaas ang kutsilyong hawak niya. Naintindihan ko po ang nararamdaman niyo. Pero kung may pinagdaraanan kayo, nandito kami para makatulong, hindi para makapanakit. Pwede bang pag-usapan natin ang problema niyo ng mapayapa? Dahan-dahan at may pagmamalasakit patuloy na nilapit nga ni Police Officer Ken ang sarili sa lalaki. Patuloy na ginagamit ang kanyang kalmadong boses upang pakalmahin ito. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko? Iniwan na ako ng pamilya ko at wala na akong makapitan pa. Gusto ko lang na may pumansin sa akin. Huminto naman si Ken. Naiintindihan kita. Iniwan na rin ako pero hindi ito ang solusyon sa problema mo. Mag-usap tayo. Narito kami ngayon. Narito ako para sa'yo. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Kaya't sabay-sabay tayong hahanap ng solusyon. Habang ang usapan ay nagpapatuloy, unti-unti ring nakukumbinsi ni Police Officer Ken ang lalaki. Sa tulong ng SWAT team, isang maingat na operasyon ay isinasagawa upang iligtas ang babae na naging hostage. Sa pamamagitan ng tamang pag-coordinate at sipag ng lahat ng pulis at rescue team, nagtagumpay nga silang iligtas ang babaeng naatasang hostage. Sa paglipas ng oras, sa tulong ng mahinahong paliwanag at pagpapakita ng pagmamalasakit na kumbinsi nga ni Police Officer Ken ang lalaking sumuko ng mapayapa. Inihatid ng mga kasamahang pulis ang hostage taker sa presinto para sa tamang proseso ng batas. Tulong! Tulong! Inaatake sa puso ang driver ng ambulansya! Sigaw nga ng isang lalaki. Mabilis na kumilos si Ken at tumakbo papunta sa nakahintong ambulansya sa gilid ng kalsada. Nagtulungan ang mga tao sa pag-asikaso sa driver.
Kailangan nating makapunta sa ospital dahil naghihingalo na ang sakay na pasyente ng sasakyan. Sigaw nga ng isang babae na biglang lumabas sa likuran ng ambulansya. Mabilis naman na tinungo ni Ken ang likuran ng ambulansya. Pagtingin niya sa loob, laking gulat nga niya nang makita ang isang babaeng duguan ng ibabang parte. Napatingin nga siya sa braso nito at nanlaki ang mga mata nang makitang may nakuukit na butterfly tattoo roon. Kapareho ng tattoo nang nawawalan niyang kasintahan na si Blair. Blair? Ikaw ba yan? Halos pabulungan na sambit ni Ken. Hindi siya mapakali at lumalakas ang kabog ng dibdib niya dahil sa pagkaalala. Kailangan natin ng driver. Sigaw naman ng babae. Ipinakita kaagad ni Ken ang police identification card niya at nagpresenta na nga siya na magmamaneho. Isinakay rin nila ang driver na inatake sa puso at agad na pinandar ni Ken ang ambulansya. Papunta nga sa ospital. Pagdating sa ospital ay mabilis na dinala ang babaeng duguan sa emergency room. Nanatili nga si Ken sa ospital para kumpirmahin kung si Blair nga ba ang babaeng nakita niya. Wala bang pamilyang babaeng dinala kanina? Tanong nga ng doktor kay Ken. Wala po dok pero makakaasa kayo na hahanapin ko ang kamag-anak niya. May kasama siya kanina pero umalis ito. Kamusta po pala siya? Napabuntong hininga ang doktor. I'm sorry to say, pero wala na siya. Masyado siyang mahina para lumaban at marami na rin ang dugong nawala sa kanya. Nanlamig naman si Ken sa kinatatayuan niya kahit hindi pa siya sigurado kung si Blair nga ba ang babaeng yun. Masamang balita pa rin ang pagkawala ng babae. Dok, nasan ang ate ko? Anong nangyari sa kanya? Ayos lang siya, di ba? Nanginginig na tanong ni Blair. Nakararating lang. Hindi niya napansin si Ken dahil sa sobrang pag-aalala sa kapatid niyang si Jasmine na siyang sinugod sa emergency room. Relative ka ba niya? Tanong nga ng doktor. Tumango naman ang mabilis si Blair. I'm sorry miss, hindi siya nakasurvive. Masyado siyang mahina para lumaban at marami na rin ang dugong nawala sa kanya. Napatulala na nga lamang si Blair hanggang sa unti-unting tumulo ang luha niya sa mata. Muntik naman siyang mapaupo sa sahig, mabuti na lang at nasalo siya ni Ken. Pinaupo agad siya ni Ken sa upuan sa may hallway. I'm sorry for your loss. Pwede mo siyang puntahan. Tatawag ako ng nurse na maghahatid sa'yo sa kanya. Sabi nga ng doktor bago umalis. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Bakit ngayon lang kita nakita? Saan ka ba galing? Akala ko ba ay may nangyari ng masama sa'yo? May pag-aalalang sambit nga ni Ken. Hindi siya pinansin ni Blair dahil umiiyak ng gusto si Blair sa mga nangyayari. Kahit alam niyang mangyayari ito dahil ilang beses na nga itong inulit ni Jasmine sa kanya, ay hindi niya pa rin matanggap. Sobrang ikli lang ng pagsasama nila at gusto nga niya na makapiling pa ng mahabang panahon ng kapatid niya. Hindi na nagtanong pa si Ken at niyakap na nga lamang si Blair. Hinayaan niya muna itong umiyak hanggang sa unti-unti na nga itong tumahan. Ikinuyom naman ni Blair ang kamao niya at napansin niya ni Ken kaya hinawakan nga ni Ken ang kamay niya. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin lahat, Blair. Nandito lang ako. Tutulungan kita sa kahit anong bagay at nakasuporta ako sa iyo palagi. May lambing nga na saad ni Ken. Tinignan naman ni Blair si Ken. Tutulungan mo akong maghigante sa mga taong sumira sa buhay ko at sa buhay ng kapatid ko? Seryosang tanong nga ni Blair. Hindi paghihigante ang solusyon sa problema, Blair. Masasaktan ka lang, lalo kapag naghiganti ka. Wala namang magbabago. Makakasakit ka lang ng iba. Pinakalma naman ni Blair ang sarili at tumango-tango bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Ken. Salamat, Ken. Saka na ako magpapaliwanag, aalis na muna ako. Tumayo na nga si Blair at bago pa nga siya makahakbang ay hinawakan naman ni Ken ang kamay niya. Sasamahan na kita. Makaiwanan mo na naman ako eh. Tama na ang ginawa mo sa akin noon, Blair. Tanggap ko ang bigla mong paglaho noon dahil alam kong may rason ka pero wag mo naman na sana ulitin. Baka tuluyan na ako mabaliw eh. Ngumiti naman ang tipid si Blair at hinayaan na nga na sumama sa kanya si Ken. Ipapaliwanag din naman niya kay Ken ang lahat pero hindi sigurado si Blair kung mananatili pa ba si Ken sa kanya kapag sinabi niyang lahat ng rito. Sa ngayon iisipin nga niya na muna ang nangyayari lalo na ang tungkol sa anak ng kapatid niyang si Jasmine. Isang healthy baby girl. Napakaganda ng sanggol at alam kong lalaki ito ng puno ng pagmamahal at kabaitan mula sa iyo, Blair. May ngiting sabi nga ni Yaya, Melissa, na siyang nagbabantay sa sanggol, na pinangalanan nga nila na Jasmine Angel. Nag-aalala ng husto si Yaya Melissa pero nakabawi rin ito matapos magpaliwanag si Blair. Masaya nitong malaman na may kapatid nga si Blair at pamangkin din. Naging malungkot naman ang pamamaalam ni Blair sa kapatid niya pero nakabawi rin siya matapos ang isang linggo. Dahil mas pinagtutuunan na nga niya ng pansin si Jasmine. Bababa muna ako, Yaya. Darating si Ken, ipapaliwanag ko sa kanyang lahat.
Pagpapaalam nga ni Blair. Tumango naman si Melissa at hinayaan nga si Blair. Lumabas din si Blair sa kwartong binigay niya kay Jasmine sa mansyon. Bumaba nga siya mula sa ikalawang palapag at nakarinig ng iilang doorbell. Mula sa gate nila, lumabas nga siya at pinagbuksan si Ken. Bahay mo to? Manghang tanong nga ni Ken. Dinala naman ni Blair si Ken sa likuran ng bahay kung nasa ng garden. Gaya ng bahay nila noon na sa likuran din ng bahay niya ang garden ni Blair. Naitayo ko ang bahay na to dahil sa iniwan na yaman ng mga magulang ko sa akin. Namatay sila dahil pinatay sila ng taong kilala ko. Pero wala pa akong ebidensya na sila talaga ang may sala. Kamakailan ko lang nakilala ang kapatid kong si Jasmine. Marami akong nalaman na ikinagulat ko at ngayon kailangan ko pang kumuha ng impormasyon na makakatulong sa akin para malaman ang pinagkunan ng rason kung bakit. Napakagulo ng buhay ko ngayon. Napaka-perpekto ng pamilya ko pero ngayon ay sirang-sira na. Mahabang saad nga ni Blair. Kaya ka ba naging pulis para muling imbestigahan ang kaso ng mga magulang mo noon? Nakita ko at nahanap ko ang kasong yun. May suspect pero walang tunay na sala. Kung yun ang gusto mong halungkatin, tutulungan kita. Gusto kong gumantikin. Saad pa nga ni Blair. Tutulungan kitang mapasagot ang mga may tunay na sala. Hindi mo na kailangan pang gumanti. Nilapitan naman ni Blair si Ken at tinignan nga. Ito ng seryoso. Hinawakan ni Blair ang mukha ni Ken. Mahal kita, Ken. Sobra. Pero sa sitwasyon ko ngayon, mas pipiliin ko ang pamilya ko kaysa sa pagmamahal ko sa iyo. Bago pa kita makilala ay may desisyon na ako na buo na. Hindi na basta-basta yung titigil at mapipigilan pa. Tumango-tango naman si Ken. Mahal rin kita, Blair. Kaya susuportahan kita. Mananatili ako sa tabi mo. Bulong nga ni Ken. Ngumiti nga si Blair hanggang sa unti-unti namang nagtagpo ang mga labi nila sa isa't isa. Ang mga bulaklak sa hardin ang naging saksi ng tunay na pagmamahalan ng dalawa. Nanatili sila sa hardin ng ilang oras habang nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa kanila noong mga panahong malayo sila sa isa't isa. Sumapit ang gabi at napagdesisyon na naman nila na manatili muna si Ken sa mansyon ni Blair. Wala namang reklamo si Ken dahil gusto rin naman niyang makasama pa si Blair. Tignan mo si Jasmine, Ken. Ang ganda-ganda niya, no? Nakangiting tanong nga ni Blair habang nakatingin nga sa sanggol na anak ni Jasmine, ang kanyang namayapang kapatid. Nasa nursery room nga sila ng sanggol dahil gustong manatili rito ni Blair na sinamahan din ni Ken. Oo, Blair, parang anghel na bumaba mula sa langit. Napakaswerte natin at nasa harap natin siya ngayon. Napakaswerte niya dahil napunta siya sa'yo. Sabi pa nga ni Ken. Bilang pamangkin ni Blair, si Jasmine ay isang regalo mula sa langit matapos ang malungkot na pagpanaw ng kanyang kapatid na ina nito. Kahit na kapatid ni Blair ang namayapa, buong pusong tinanggap ni Blair ang responsibilidad na alagaan ngang sanggol. Sa kabila ng kanyang pangungulila, sa yumaong kapatid nagkaroon pa nga rin siya ng pag-asa at sigla dahil kay Jasmine. Tumayo nga si Blair at lumabas sa kwarto. Sumunod din naman si Ken sa kanya. Ano na ngayon ang plano mo? Tanong nga ni Ken. Nalapit ako kay Rian para makakuha ng impormasyon. Seryosong sagot naman ni Blair. Paano man gagawin yun? Tinignan naman ni Blair si Ken. Ako nang bahala sa bagay na yon. Bumalik ka na lang sa opisina, Ken. Magre-resign na ako bilang pulis. Hahayaan naman kita na manatili sa akin pero wag mo rin talikuran ng trabaho mo dahil ang pagiging pulis ay napakagandang trabaho. Kung gagawin mo ng tama. Tumango naman si Ken. Kapag kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo ako agad. Alam mo namang mas pipiliin pa rin kita na tulungan at kaya kong isakripisyo kahit trabaho ko sa bagay na yun. Salamat, Ken. May ngiting saad nga ni Blair. Matapos ang ilang sandali ay nagdesisyon na nga rin ng dalawa na magpahinga na. Sa guest room na natili si Ken. Kinabukasan maaga namang umalis si Ken para magtrabaho. Ang nagbabantay naman sa sanggol ay si Yaya Melissa, kaya nakakaalis pa nga rin si Blair. Sa isang tahimik na hapon, habang ang araw ay papalubog na nga sa kanluran, naglakad si Blair patungo sa sementeryo kung saan nakalibing nga ang kanyang mga magulang. Sa pagtahak niya sa makitid na daang bato, dumampi ang sariwang hangin sa kanyang balat at tila ba nag-uusap ang mga dahon ng puno na nakausning sa tabi ng kalsada. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang sariwang bulaklak, isang simbolo ng pag-aalala sa mga yumaong magulang. Nang makarating nga siya sa puntod ng kanyang mga magulang, tumulo ang ilang patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Tahimik niyang inilapag ang bulaklak sa lapida at tila ba nagpapaabot ng pagmamahal sa mga magulang na hindi niya man lang nakilala ng husto. Mommy, Daddy,
Alam ko pong hindi niyo ginusto ang nangyari sa inyo. Minsan lang ako mangako at ito'y magmumula sa puso ko. Hahanapin ko po ang taong may sala sa pagkamatay niyo. Ipaglalaban ko ang hustisya na para sa inyo para matahimik na rin si Jasmine. Bulong nga ni Blair. Katabi ang ng puntod ng kanyang mga magulang ay naroroon ng malinis at malamig na lapida naman ni Jasmine. Ang kanyang kapatid na nasawi nga sa panganganak nito kay Jasmine na nasa pangangalaga nga ni Blair ngayon. Ate, ayos na si Jasmine. Sobrang healthy ng baby girl na binigay mo sa amin. Tatanggapin ko siya at mamahalin ng buo. Lalapit ako kay Ryan. Hindi ako papayag na ikaw lang ang nagdusa sa inyo. Ipaparamdam ko rin sa kanya ang sakit ng pagkawala mo at ang sakit na binigay niya sa iyo. Hahanapin ko ang may sala sa pagkamatay ni na Daddy at Mami. Samahan mo ko, ate. Gaganti tayo para sa lahat ng sakit at pagdurusa na idinulit nila sa atin. Matapos ang ilang sandali, ay nagdesisyon na nga rin si Blair na umalis na nga sa sementeryo. Tinungo niya ang kumpanya niya at naghanda na nga para sa mangyayaring trade show event. Mula sa malalaking kumpanya at kasama ron ang kumpanya ni Blair. Nakahanda na po ang mga latest clothes na ilalabas natin sa event. Ikaw na lang po ang hinihintay sa baba, ma'am. Magalang nga nasabi ni Juliana. Sige, susunod ako. Umalis nga si Juliana sa opisina ni Blair at naiwan si Blair na mag-isa. Tumayo siya at tinignan ang sarili sa salamin. Seryosong ekspresyon sa mukha niya at punong-puno nga ng determinasyon na gawin ang plano na matagal na nga niyang naiisip. Ilang sandali lang ay bumaba na nga rin si Blair matapos maayusan ng sarili. Nakasuot lang siya ng isang long tube na dress na kumikinang. Nataas nga ang mahaba at straight niyang buhok at nakasuot nga ng puting high heel sandals. Sa isang malawakang venue nagaganap nga ang isang prestigyosong trade show event kung saan nagtitipon ng mga tagapag-manage, mamimili at mga eksperto sa industriya ng fashion at ang mga magarang booth, puno ng kasaysayan at kulturang panlalawigan, ay naglalarawan ng kagandahan ng fashion industry sa bansa. Sa gitna ng paligid, na puno ng kulay, teknolohiya at creativity, naroon ang booth ng clothing company ni Blair, ang Blair's Creations. Ang kanilang booth ay naglalarawan ng kakaibang halong modernong estilo at tradisyonal na kultura. May makikita kang mga tanyag na tela mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Nagawa nga ng mga lokal na manggagawa. Ang disenyo ng booth ay tila isang pasyalan sa makulay na palengke, kung saan ang bawat produkto ay nagdadala ng kwento ng kasaysayan at pamanang kultura ng Pilipinas. Ito na ang araw na hinihintay natin, Ma'am Blair. Excited na ako makilala ang mga tao at maipakita ang ganda ng ating mga produkto. Masayang sabi nga ni Juliana. Oo, Juliana. Alam kong magiging matagumpay tayo dito. Ang ganda ng booth natin. Talagang nagre-reflect ng ating passion sa fashion at dedication sa ating mga lokal na manggagawa. Sang-ayon naman ni Blair. Bukas ang kanilang booth sa lahat ng oras ng araw. Nag-aalok ng mga sariwang tela, damit at mga accessories na gawang kamay. Ang kanilang mga produkto ay puno ng damdamin at pagmamahal sa tradisyonal na sining ng Pilipinas, na sumasa ilalim nga sa kultura at kasaysayan ng bansa. Ang bawat damit ay tila isang obra ng sining. May buhay, kulay at kwento na naglalarawan ng yaman ng kultura ng Pilipinas. Habang naglilipod sa baligid, ang mga bisita, napansin nila ang isang grupo ng mga mamimili na tila interesado nga sa kanilang mga produkto. Laking tuwa nga ni Juliana sa bawat ngiti at tuwa ng mga bisita habang ine-explain nga niya ang kahulugan ng bawat produkto at ang kwento sa likod ng disenyo. Ang ganda nito at ang tela sobrang lambot. Ano ang kwento sa likod ng disenyo nito? Tanong nga ng isang mamimili. Ito ay tinatawag na Bukidnon Bloom. Ito ay nagpapakita ng kagandahan ng Bukidnon, ang aking probinsya, kung saan likas ang ganda ng mga bulaklak at tanim-taniman. Gusto namin na maging bahagi ng bawat bahagi ng Pilipinas sa bawat damit ng aming ginagawa. Paliwanag nga ni Juliana. Nakatingin lang si Blair kay Juliana na bising-bising nga sa ginagawa nito. Kitang-kita ni Blair ang dedikasyon at pagmamahal ni Juliana sa trabaho nito. Hindi talaga nagkamali si Blair na pagkatiwalaan ng husto si Juliana sa kumpanya niya. Habang nagtatagumpay ang kanilang booth sa pag-aakit ng mga mamimili, hindi rin nagpapabaya si Blair na makipag-interact sa iba pang mga clothing designers at entrepreneurs sa event. Nakipagpalitan nga siya ng mga idea, natutunan ng mga bagong trend sa fashion industry.
at nagbahagi ng kanyang sariling karanasan sa pagpapatakbo ng isang clothing business. Nakuha naman ang atensyon ni Blair sa isang pamilyar na booth. Nagpaalam nga siya sa mga kausap niya at naglakad papalapit dito. Hello ma'am, welcome to our booth. May gusto po ba kayong sasakyan or accessories ng sasakyan? Lahat ay available sa amin. Magaganda ang quality ng products namin at worth it the price. Nakangiting saad nga ng lalaki na nagmamanage ng booth. Blair, it is really you. Nagkita na naman tayo. Nakangiting sabi nga ni Ryan na biglang sumulpot sa tabi ni Blair. Rian? It's nice to see you again. Kamusta na? Tanong nga ni Blair na para bang komportableng nga siya nakausap si Ryan. Pero ang totoo ay nasusuka nga siyang makipag-usap dito lalo na't naalala niya ang sinapit ng kapatid niyang si Jasmine. Ayos lang naman. Ikaw ba? Kasali ka ba sa event? Kaya pala mukhang pamilyar ka sa akin noon. Negosyante ka rin pala. Hindi naman. Maliit lang ang kumpanya ko, umaasenso kahit papaano. You know what? Let's have some coffee. Gusto kitang mas makilala pa. Ano sa tingin mo? Why not? Here's my card. Gusto rin kitang makalala pa. Nakaiting sabi nga ni Blair sa kainabot ang calling card niya na tinanggap naman ni Ryan. Sige, tawagan mo na lang ako. Magkita tayo muli. Dagdag mga ni Blair bago nga tumalikod at naglakad na nga sila pabalik sa booth habang unti-unti ngang sumeryoso ang ekspresyon niya sa mukha. Ang ngiti sa labi ay napalitan naman ng ngisi. Sa kahabaan ng trade show event, nakamit nga ng Blair's Creations ang mataas sa pagkilala at tiwala mula sa mga mamimili at industry experts. Dahil sa kanilang dedikasyon, talento at pagmamahal sa kultura ng Pilipinas, nagtagumpay nga silang ipakita ang ganda ng lokal na industriya ng fashion. Hindi lamang sa bansa, kundi maging sa buong mundo. Sa pagtatapos ng araw, puno ng kasiyahan at tagumpay ang puso ni na Julian at Blair. Na punong-puno ng pangarap at inspirasyon para sa hinaharap ng kanilang clothing company. Sa isang makulay na hapon habang ang araw ay papalubog na sa kalangitan, nagkasabay nga na naglakad sina Blair at si Ryan sa parke. Ang paligid ay puno ng kalakhak ng mga bata, musika ng mga nagtutugtugang musikerong nasa tabi ng kalsada at masayang sigaw na naglalaro sa mga palaro ng parke. Wala ka bang ibang gustong puntahan maliban sa park na to? Tanong nga ni Ryan. Pinapili mo ako ng lugar na gustong puntahan at dito ko gusto. Bakit? Ako lang ba ang babaeng pumili ng park para pasyalan kasama ka? Pabalik nga na tanong ni Blair. Hindi naman. May isa pa na simple lang ang gusto. Ano bang thrill sa mga simpleng bagay? Mas masaya at mas maganda kung magara at mas espesyal ang pipiliin. Talaga? Mukhang lumaki ka talaga sa ganoong bagay. May thrill naman ang mga simpleng bagay. Depende yun sa point of view ng mga tao. Iba-iba naman kasi tayo. Umupo nga si Blair sa isang swing. Bata pa lamang ay gustong-gusto na nga niya ang park. Kahit saan ay pinupuntahan nga niya basta may park lang. Magkwento ka naman tungkol sa sarili mo. Ako wala na akong mga magulang. May mga kapatid din ako pero wala na rin siya. Kahit ganoon ay masaya pa rin naman ako kahit papaano. Pagkukwento nga ni Blair, umupo nga rin si Ryan sa katabing swing na walang tao. Adopted lang ako kaya gustong-gusto ko ang mga magagara dahil hindi ko yun nasubukan at naranasan noon. Parehas tayo na wala ng mga magulang at wala rin akong kapatid. Sabi naman ni Ryan. Nakakunot naman nung noon ni Blair. Sa narinig niya dahil wala na ang mga magulang ni Ryan. Kung ganun, paano siya makakaganti sa mga ginawa nito sa pamilya niya? Naghahanap pa lamang siya ng pruweba pero mukhang wala rin itong saysay dahil wala na pala ang mga magulang ni Ryan. Anong kinamatay ng mga magulang mo? Tanong pa nga ni Blair. Car accident 5 years ago. Nakaplano ang aksidente dahil tinanggalan sila ng brake pero walang suspect, walang clue at walang nahanap na ebidensya. Alam ko sa sarili ko na hindi basta-basta aksidente ang nangyaring yun. Seryosong sagot naman ni Rian. Ibinalik naman ni Blair ang tingin niya sa harap kung saan makikita ang mga batang naglalaro sa park. Nagugulan siya at nalilito sa mga sinabi ni Ryan. Ang mga magulang ni Ryan ang suspect sa pagkamatay ng mga magulang niya 10 years ago at ngayon ay namatay ang mga to 5 years ago dahil sa isang aksidente na pinaniniwalaan ni Ryan na hindi isang aksidente lang. Ano ba talagang nangyayari? Ano ang punot dulo ng mga nangyayari? Oo nga pala, wala ka bang boyfriend? Naalala ko na may kasama ka pala nung una tayong nagkita sa isang business party. Napahinto naman si Blair at hindi agad nakapagsalita dahil hindi nga niya alam ang sasagot. May boyfriend naman talaga siya. At si Ken yun. Pero hindi niya basta-basta aaminin yun dahil masisira ang paglapit niya kay Ryan. Hindi pa sapat ang mga impormasyon na nakuha niya. Boyfriend? Wala akong boyfriend. Kaibigan ko lang yun. Sagot nga ni Blair.
Pagtingin nga ni Blair sa kalsada ay nagulat naman siya nang maaninag ang nakatingin sa kanya na si Ken. Seryoso nga itong nakatingin sa kinaroroonan nila ni Ryan. May nangyayaring hindi pagkakaintindihan sa gitna ng kalsada, kaya naroon si Ken. Hindi niya inaasahang makita si Blair kasamang isang pamilyar na lalaki na nag-uusap nga sa isang park. Nakaramdam naman ng kaunting inis si Ken, pero iniwas na nga lamang niya ang tingin kay Blair at tinasikaso ang gulo na dapat nga niyang asikasuhin. Ayos ka lang ba? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanungan ni Ryan saka tinignan si Blair, pero wala naman siyang nakikitang kakaiba maliban sa magulong kalsada na may nagtatalong dalawang tao na may kasamang pulis. Tumayo nga si Blair at naglakad nga papalayo sa park. Nakasunod naman sa kanya si Ryan na tinatawag nga ang pangalan niya. Nahuli naman ni Ryan ang kamay ni Blair. Anong problema? May nasabi ba akong mali? Tanong pa nga ni Ryan. Magsasalita na nga sana si Blair nang may magsalita mula sa likuran ni Ryan. May problema ba, miss? Binabastos ka ba ng lalaking to? Seryosong tanong nga ni Ken. Nag-abot nga ang tingin nila at gustong-gusto nga ni Ken na hilain na nga lamang si Blair papalayo kay Ryan, pero mas gusto nga niya na kusang sumama si Blair sa kanya. Wala, ayos lang ako. Tayo na, Ryan. Saad nga ni Blair at siya na nga mismo ang humila kay Ryan papalayo kay Ken. Naikuyom naman ni Ken ang kamao niya habang nakatingin sa papalayong si Blair, kasama ang lalaking nakita na nga niya sa business party, pero hindi niya alam kung ano ang pangalan. Kahit na sinasabi niya kay Blair na susuportahan at tutulungan niya ito, ay nasasaktan pa rin siya sa nakikita niya na puno ng paghihiganti ang puso ni Blair. Ayaw nga ni Ken na lumayo ang loob ni Blair sa kanya, pero mas ayaw niya naman ang nakikita niya ngayon na may kasamang ibang lalaki si Blair na hindi nga niya kilala. Hanggang kailan niya hahabaan ang pasensya niya sa pag-intindi sa babaeng mahal niya? Tanong nga ni Ken sa sarili niya. Dinalangan ni Ryan si Blair sa isang mamahaling restaurant para maghapunan nga sila. Hindi naman tumanggi si Blair at hinayaan na nga lamang si Ryan. Ano sa tingin mo? Maganda ba rito? Tanong nga ni Ryan. Magkatabi nga silang nakaupo at hindi magkaharap. Tumango naman si Blair bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Ryan. Maganda naman kasi talaga ang loob ng restaurant at makikita talaga na mamahalin ito. Nabigla naman si Blair nang bigla na lamang hinalika ni Ryan sa pisngi dahilan para lingunin nga niya ito na may kulat sa mga mata. Sorry, lutang na lutang ka kasi kaya ginawa ko yun para makuha ang atensyon mo. Ano ba kasing problema? Baka matulungan kita sa iniisip mo. Wala akong problema. Mag-order na tayo, nagugutom na ako. Saad nga ni Blair. Sa kabilang banda nakamasid naman si Ken mula sa labas ng restaurant. Seryoso nga siyang nakatingin kina Blair at Ryan. Kitang-kita rin niya ang paghalik ni Ryan sa pisngi nga ni Blair. Matapos ang ilang sandali ay umalis na nga si Ken doon dahil nararamdaman na nga niyang nagsiselos at nasasaktan na nga siya sa nakikita. Nang dahil nga ba sa paghihiganti ni Blair ay matatapos na nga kaya ang kanilang relasyon? Pagkatapos ang hapunan sa restaurant ay umuwi na nga rin si Blair. Hindi na nga siya nagpahatid pa kay Ryan. Pagpasok nga ni Blair sa bahay niya ay bumungad naman sa kanya si Ken na naghihintay sa sala. Nakasuot pa nga ito ng police uniform. At mukhang galing pa talaga ito sa trabaho. May problema ba? Naghapunan ka na ba? Bungad nga na tanong ni Blair. Tell me, anong magagawa ko para matapos ang paghiganti mo at layuan mo ang lalaking kasama mo kanina? Kahit ano, Blair, sabihin mo lang gagawin ko. Ano bang sinasabi mo? Nakakunot noong tanong nga ni Blair. Nasasaktan na ako, Blair. Alam kong nangako ko, nasusuportahan kita pero nasasaktan na ako. Hindi pa talaga pwedeng kalimutan mo na lang ang nangyari noon at hayaan mo na lang ang hustisya. Nagumalaw at mamuhay ka na lang ng masaya. Huwag mo nang ikulong ang sarili mo sa nakaraan. At sa galit dahil nandito pa ako. Marami pa kaming nandito para mapasaya ka. Ang daling sabihin, Ken. Kung ganun lang din sana kadali gawin, ay matagal ko na sanang ginawa yan pero hindi eh. Halos araw-araw ako nagigilty dahil wala ako sa tabi ng mga magulang ko nung nawala sila sa buhay ko. Gabi-gabi ko pa ulit-ulit na nananaginip tungkol sa nangyari noon at napakahirap. Sinasabi mo ba na hindi ako? O kami sapat para maibsan ang galit at takot sa puso mo? Ano pa bang kailangan mo, Blair? Paghiganti? Yun lang ba talagang solusyon? Hindi mo ako naiintindihan, Ken. Mabuti pang umalis ka na. Iwanan mo muna ako. Tama na. Kung nasasaktan ka, lalo naman ako. Tumalikod na nga si Blair kay Ken. At maglalakad na nga sana papunta sa ikalawang palapag nang mapahinto na nga siya dahil muling nagsalita si Ken. Tatalikuran mo ako ngayon? Sige, tumalikod ka. Kapag humakbang ka palayo sa akin, para mo na rin akong tinaboy papalayo sa'yo, Blair. Seryosang sabi nga ni Ken. Unti-unti namang dumaloy ang luha sa mga mata ni Blair. Napapikit nga siya bago humakbang papalayo kay Ken. Minulat nga niyang mata at nagpatuloy nga sa paglalakad
papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Tinungo nga niya ang kwarto kung nasaan si Jasmine. Pumasok nga siya sa loob at nakita niya roon si Yaya Melissa. Anong nangyari, Blair? Nag-aalalang tanong nga nito. Ayos lang ko, Yaya Melissa. Pakihatid muna si Ken sa labas. Pakisabi na mag-ingat siya pa uwi. Hindi naman nagtanong pa si Melissa at sinunod na nga lamang ang sinabi ni Blair. Umupo naman si Blair sa tabi ng crib kung saan mahimping na natutulog si baby Jasmine. Gustong-gusto ko talagang sapakin at bugbugin ang tatay mo kanina. Pero alam kong hindi yun magugustuhan ng mami mo. Sana nandito siya ngayon. Hindi man lang ako nakapagpaalam ng maayos sa kanya noon dahil sa mas gusto niya na nasa tabi mo ako kaysa sa tabi niya. Bulong nga ni Blair habang pinapahiran ang mga luha niya sa mata. Sobrang nasasaktan na ako sa mga nangyayari. Ngayon tinabi ko mismo ang taong mahal ko at nanatili sa akin kahit na anong mangyari. Sa tingin mo ano kaya ang gagawin ko? Susugurin ko ba ang tatay mo at paaminin sa mga kasalanan ng mga magulang niya para matapos na to? Dagdag nga ni Blair. Napabuntong hininga nga si Blair habang nakatitig kay baby Jasmine. Kamukhang kamukha nito ang kapatid niyang si Jasmine. Ano kaya ang gagawin ko kung gusto kang kunin ng tatay mo? Siyempre hindi ako papayag pero wag naman sana. Ikaw na lang ang pag-asa ko na magpatuloy. Idinikit nga ni Blair ang ulo sa crib at pinikit ang kanyang mata. Napagod nga siya kanina kaya hindi niya namalayan ng sarili na makatulog sa tabi ng crib ni Jasmine. Blair, gising na. Minulat nga ni Blair ang mga mata at bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Yaya Melissa. Nakahanda ng breakfast sa baba, kumain ka na muna. Tumayo nga si Claire at nakita na gising na nga si baby Jasmine. Tinignan niya ito at hinawakan ng pisngi ng sanggol. Magiging maayos din ang lahat. Bulong nga ni Blair. Lumabas nga siya sa kwarto ni Jasmine at tinungo nga ang kwarto niya para magayos sa sarili. Bumaba na nga rin siya pagkatapos at kumain ng agahan. Nagpaalam na nga rin siya kay Yaya Melissa na may pupuntahan siya. Dinala nga ni Blair ang sarili sa labas ng gate ng isang malaking mansyon. Ito ang mansyon na madalas niyang daanan para tignan. May kailangan po ba kayo, miss? Tanong ng isang babae na nakasuot nga ng kasambahay ng uniforme. Nandyan ba si Ryan Vasquez? Gusto ko siyang makausap. Seryosong saad nga ni Blair. Sino po sila? Tanong ulit nito. Blair Ashley Figuras. Sige po, saglit lang sasabihin ko sa amo namin. Naghintay ng ilang minuto si Blair sa labas hanggang sa pinapasok na nga rin siya sa loob. Inikot nga ni Blair ang tingin sa loob ng bahay at makikitang talagang magara at mamahali ng mga bagay na nakadisplay sa paligid. Kaya pala pamilyar ka sa akin. Anak ka pala ni Tito Victor at Tita Celes. Maupo ka muna. Bungad nga na sabi ni Ryan na nakaupo nga sa isang sofa sa may sala. Umupo rin si Blair sa bakanteng sofa sa harap ni Ryan. Seryoso nga niyang titignan si Ryan. Suspect ang mga magulang mo sa pagkamatay ng mga magulang ko. Tumawa naman saglit si Ryan pero sumeryoso rin ang ekspresyon niya. At ano, nandito ka para maghiganti? Nalaman ni Dad na nagkaanak si Mom at ang dad mo. Sino hindi magagalit nun? Sa kaaksidenteng nangyari dahil inagaw ni Mom ang baril na galing kay Dad. At nabaril ang mami mo. Mabawi sana ang daddy mo pero nabaril din siya ni Dad. Mahabang eksplanasyon nga ni Ryan. Paano mo nalaman ang lahat? Nang yun, gulat na tanong nga ni Blair dahil napakadetalyado nga ng mga sinabi ni Ryan. Bakit? Akala mo ba na ikaw lang may trauma sa nangyari? Binaril din ako ng daddy mo dahil nandoon ako pero sa awa ng may kapal buhay ako. Nanigas nga si Blair. Sa kinuupuan niya at hindi alam kung anong sasabihin. Sa mga nalaman niya, hindi totoo ang pinagsasabi mo. Galit nga na sigaw ni Blair. Akala mo ba? Ikaw lang naghihigante? Nalaman ko at nakalala si Jasmine. Ang naging bunga ng pagtataksil ni na Mom at ng daddy mo. I pursued her pero nahulog ako sa kanya. Mabuti na lang at sa huli ay siya rin ang tuluyang lumayo at hindi na nagpakita sa akin. Nakangising sabi nga ni Ryan. Naramdaman naman ni Blair ang pagtulo ng luha niya sa mga mata. May kasalanan ng both side na pamilya natin sa isa't isa pero ang nagsimula ng gulo ay kayo, ang pamilya mo. Hindi mo ba itatanong sa akin kung sino ang suspect ko sa aksidente ng mga magulang ko noon? Nanatiling nakatitig nga si Blair kay Ryan habang umaagos ang mga luha niya sa mata. Hindi niya naproseso agad lahat ng mga nalaman niya. Si Jasmine, ang kapatid mo sa ama, hindi mo pa ba siya nakikilala? Dagdag nga ni Ryan. Naikuyom naman ni Blair ang kamao niya. Wala na si ate. Patay na siya. Namatay siya dahil sa panganganak ng anak niyo. Pabulong na sabi nga ni Blair pero rinig na rinig yun ni Ryan. Pumorma naman ang gulat sa mukha ni Ryan sa narinig niya. Ilang sandali lang ay binawi nga ni Ryan yon. Kalimutan na natin ang lahat, Blair. Mamuhay na lang tayo. Sa kasalukuyan na tayang manatili ang magagandang alaala mula sa mga pamilya natin. Naging matalik din ang magkaibigan ng mga magulang natin noon.
Aalis na rin ako ng bansa. Masaya ako na ikaw mismo ang lumapit sa akin para makapag-usap. Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko may anak kayo ni Ate Jasmine. Wala ka bang pakialam? Galit na tanong nga ni Blair sa kapinahiran ng luha niya. Sa mata, hindi naman itatago sa akin ni Jasmine ang bagay na yan kung walang sapat na rason. Kung ano ang gusto niyang mangyari at kung ano man ang ibinili niya sa'yo, mananatili yun sa'yo. Tumayo nga si Ryan sa katinignan ng seryoso si Blair. Sana ay sa muli nating pagkikita ay ituring na lang nating estranghero ang isa't isa. Sana ay naging malinaw na nga sa iyong lahat, Blair. Alisin mo na ang galit at paghihigante sa puso mo dahil walang mangyayari kung yun ang pinapairal mo. Makakasakit ka lang. Alam ko ang bagay na yun dahil doon ako galing. Inutusan nga ni Ryan ang isang kasambahay na ihatid palabas ang mansyon si Blair. Lutang naman na lumabas si Blair sa mansyon ni Ryan. Umuwi na nga siya sa bahay niya, natulala pa rin at pinoproseso ang lahat ng mga nalaman niya. Blair, mabutit nandito ka na. May dumating na sulat at galing ito kay Jasmine. Bungad nga na sabi ni Yaya Melissa habang nakaabot ang kamay kung saan ang sulat na sinasabi nito. Kinuha naman agad yun ni Blair at binuksan para basahin ang nasa loob. Hi Blair, kung nababasa mo ito ibig sabihin wala na ako. Ang dami kong gustong sabihin, pero paiikliin ko lang. Sa sulat na to alam ko, lahat-lahat ng pinagmula ng gulo sa pamilya natin, pero hindi ko tanggap yon. Darating ang araw na malalaman mo rin ang lahat, at sana matanggap mo ang lahat. Ibaba mo na ang galit at paghihiganti mo Blair. Ginawa ko ang bagay na yon, pero nasira lang ako dahil mas pinili kong makiganti kaysa magmahal ulit at magkampamilya. Nilayon ko si Ryan dahil sa kasalanang nagawa ko sa kanya. Sa mga magulang niya, sana ay mapatawad niya ako at mapatawad mo rin sana ako. Gusto pa talaga kitang makasama ng matagal. Dahil marami pa akong gustong gawin na kasama ka. Pero kung hindi man natin nagawa yun, ay gawin mo na lang kasama ng anak ko. Mahalin mo sana si Jasmine. Huwag mo siyang ibigay kay Ryan pero huwag mo rin siyang ipagkait sa tunay niyang ama. Lalo na't mabait naman talagang tao si Ryan. Minahal ko rin siya. Mahal na mahal kita Blair, mag-ingat ka at gawin mo lahat para maging masaya. Nagmamahal Jasmine. Tuluyan nang napaupo si Blair sa sahigat na bitawan ng sulat. Napahagulgol nga siya sa iyak dahil sa nabasa niya sa sulat. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman niya at hindi niya matanggap ang basta-basta ang mga nalaman niya. Blair, tahan na. Lumaban ka dahil nandito pa kami. Kailangan ka pa ni Jasmine. Sabi nga ni Yaya Melissa habang pinapakalma ang paghikbi niya. Nagdusa ako ng ilang taon tapos ito lang malalaman ko na sa amin pala nagsimula ang gulo at nadagdagan pa ito. Umiiyak nga na sambit ni Blair. May rason lahat ng nangyari, Blair. Kung hindi ka nagdusa, hindi ka magiging matatag at hindi mo makikilala ang kapatid mo at si Jasmine. May mga magagandang nangyari pa rin sa kabila ng mga hindi magandang nangyari sa'yo. Tahan na, pagpapakalma nga ni Yaya Melissa. Hindi naman makontrol ni Blair ang luha niya kaya hinayaan na nga lamang niya ang sarili na umiyak ng umiyak hanggang sa gumaan ang nararamdaman niya. Lumipas ang mga araw-linggo hanggang sa naging 6 na buwan. Nakatayo nga si Blair sa puntod ng mga magulang niya at kapatid niya. Nakatanaw nga siya sa isang lalaki na nasa may hindi kalayuan. Naglalakad papaalis sa sementeryo. Isang ngiti ang pinakawalan ni Blair bago inayos ang bulaklak sa puntod ng ate niya na bagong-bago lang. Mukhang napatawad ka na ni Ryan, ate. Hindi mo na kailangang mag-alala. Lalo na't ayos na ayos rin ang sitwasyon ko kasama si Jasmine. Bulong nga ni Blair bago inilapag ang mga bulaklak na dala niya para sa mga magulang at kapatid niya. Masaya akong sabihin sa inyong lahat na nakamove on na ako. Masaya na akong nagpapatuloy ngayon kasamang mga taong mahalaga sa akin. Patuloy niya sana kaming gabayan sa masaya at mapayapang kinabukasan. Bulong nga ni Blair. Saglit lang siya at nagpaalam na nga rin dahil naghihintay na nga sa labas ang sementeryo si Yaya Melissa kasama si Baby Jasmine. Paglabas nga ni Blair sa sementeryo ay napakunot ang noon niya nang si Yaya Melissa lang ang nakita niya. Nasaan po si Jasmine? Tanong nga ni Blair. Pasensya ka na, hiniram ko lang saglit. Ang cute niyang kasing bata. Lumiyon nga si Blair sa nagsalita at nakita nga niyang nakangiti si Ryan. Nakarga-karga si Jasmine na may dalang lollipop sa kamay. Siyempre nagmana siya sa akin sa mami niya. Proud na sabi nga ni Blair. Ibinigay naman ni Ryan si Jasmine kay Blair. Kung gusto mo pwede mo siyang dalawin. Hindi naman sasakit ang damdamin ko kung tawagin kanyang tito. Ngumiti naman si Ryan sa sinabi ni Blair. Sige, maraming salamat Blair. Ngumiti lamang si Blair at tumango. Nagpaalam na nga rin si Ryan na aalis na dahil may aasikasuhin pa nga ito. Masaya naman si Blair na makitang maayos na nga din si Ryan at gaya ng bili ni Jasmine. Hindi niya ipagkakait si Jasmine dito. Uwi na tayo? Tanong nga ni Yaya Melissa. Mauna na po muna kayo sa bahay. May kailangan pa akong puntahan. Sabi nga ni Blair. Nauna ngang umuwi si Yaya Melissa kasama si Jasmine dahil may driver naman sila
at dala rin ni Blair ang sarili niyang kotse. Nagmaneho nga si Blair at tinungo ang lugar kung nasa ang pakay niya. Tamang-tama, nandito na pala ang bago mong partner. Masayang sabi nga ni Chief Rojas. Lumapit naman si Blair na may ngiti sa labis sa isang lalaki na matagal na nga niyang hindi nakikita at masasabing na-miss niya ng sobra. Police Officer Blair Ashley, at your service. Masaya akong makilala ka muli, Police Officer Ken. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataon na mas makilala ka. Bakas naman ang gulat sa mga mata ni Ken nang makita muli si Blair. Ibang-iba ang aura ni Blair dahil sa pagkakataong to, puno na nga siya ng pag-asa at tunay ng ngiti sa labi at wala nang bahid ng paghihigante at galit. Alam mo na ang pangalan ko. Ano pa bang gusto mong malaman sa akin? Pagsusungit nga ni Ken. Napatawa naman si Blair dahil linyahan nga niya yon noong magkakilala nga sila. Kahit ano, gusto lang kitang mas makilala pa. Bago lang kasi ako sa lugar na to at gusto kong sanang ikaw ang una kong maging kaibigan o pwede rin na mas higit pa sa pagkakaibigan. Maingiting saad nga ni Blair. Nilalandi mo ba ako? Tanong nga ulit ni Ken. Bakit bawal ba? Pabalik na tanong ni Blair. Hindi naman, tara maglandian tayo. Sabi nga ni Ken sabay hawak sa kamay ni Blair at hinila ito palabas ng police office. Naghiyawa naman ang ibang pulis na nakarinig sa dalawa. Ang rupok mo naman, natatawang sabi pa nga ni Blair. Siyempre ikaw na yan eh. Napailing-iling na nga lamang si Blair habang papalabas na nga sila ng police office. Sa huli, natanggap ni Blair ang lahat at nagdesisyon na nga na palitan ang galit at paghihigante ng pagmamahal. Muli naman siyang tinanggap ni Ken at muli rin nilang binuo ulit ang pagmamahalan nila sa isa't isa na hindi naman nawala. Sinubok lang ito ng tadhana. Nanatili nga si Blair na matatag at hindi nag-iisa pa, kasama ang mga taong mahalaga sa kanya na handang manatili sa tabi niya. Ano man ang mangyari ay muling nabuhay ang kapayapaan at saya sa puso ni Blair. Hindi na nga rin siya dinalaw pa ng masamang panaginip niya dahil natanggap pa nga niya ang lahat ng nangyari. Pagkatapos nga ng muling paglalandian, pagmamahalan ng dalawa. After 3 months, nagpropose na nga kaagad si Ken dahil baka mamaya kung ano pa ang gulo na pasukan ulit ni Blair. Natawa na nga lamang si Blair nang sinabi yun sa kanya ni Ken. Umuo na rin naman siya sa proposal nito. Sobrang successful na nga ng engagement party na yun dahil talaga namang pinlanong mabuti at pinag-effortan ni Ken. And after 3 months din ng preparation, ikinasal na nga sila sa isang intimate wedding lang. Imbitado rin ang mga malalapit sa kanila, pati na rin si Ryan na minsan nang sinubukang paghigantihan ni Blair. At syempre para na rin silang isang maliit na masayang pamilya dahil tinanggap nga ng buong-buo ni Ken ang baby na inaalagaan na nga ngayon ni Blair na si Baby Hasmin, ang baby ng kanyang ate na nawala. At sobrang saya pa nga ni Ken nang makalipas nga ang isang taon ay binalita nga ni Blair na buntis na nga siya sa anak nila na bunga nga ng pagmamahalan nila na ibinuhos nila sa isang gabi. Wala na nga mapagsidlan ang saya nilang parehas at kontento na nga sila dahil never na nga rin nagkaroon ng gulo pa at paghihigante sa kanilang buhay. Palagi nating tandaan na ang pagtanggap ang susi upang tunay na maging malaya mula sa kahit na anong bagay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Blair at Ken. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Feli Vergara, Erlinda Chong, Nenita Nolasco, Nesbeth Hanaban, LV Candon, Princess Caton, Wena, Abdul, Flory Murillo, Nesbeth Hanaban, Juvelin Romero Salvacion Tribanya, Merlilin, Linli Rex Roy, Presbyteros Rose, Ellen Fortuno, Edsel Naval, Imelda Forteza, Aimee Regalado, Ruby Corazon Riera, Kyla Jane, Geraldine De Jesus, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone.